Hi guys, good evening. This is Manay Gina Taylor's Vlog at ayan, andito na naman tayo guys. So, magbigay na naman tayo ng reaction sa issue ni Punong Biyahero at ni Madam Beth. So, di ba? Literal, literal na marites at sawsawera ng Hindi. Nakakatawa lang kasi yung issue ngayon ni Punong Biyahero at ni Madam Beth naglabo-labo na. Grabe, nagsanga-sanga na yung mga issue nila. Ang dami ng mga reaction video at ang dami na ring nagbibigay ng kanilang, syempre, kasi alam naman natin kung gaano ka sikat o kalaking charity vlogger si Punong Biyahero at alam na alam natin kung gaano siya kasipag at meron talaga siyang dedikasyon sa kanyang ginagawa at gustong-gusto niya ang kanyang ginagawa kasi kung hindi niya yan love at saka hindi niya gusto, hindi yan siya tatagal ng ganyan katagal. At saka yung pinupuntahan nilang mga lugar is delikado, mga nasa bundok na. Ako, alam ko yun kasi nandito ako sa Davao. So, this time, magre-react lang tayo guys doon sa, napanood ko lang din naman kasi doon sa video ni Madam Beth na sinasabi niya na kung sino yung nakakaalam ng number ni Raffy Tulfo kasi gusto niyang ipatulfo si Punong Biyahero. So nakakatawa lang, 'di ba? Yun yung siya yung matapang, siya yung daming sinasabi, daming kuda, at siya yung magpapatulpo. So, 'di ba? Galing. Dito ko na ano guys, no, dito ko na realize na sobrang tapang ni Madam Beth. Tsaka parang nakakatakot na yung persona niya, no? Kasi grabe niya, 'di ba? Dapat sa ganyang edad, dapat peaceful na lang, nag-i-enjoy na lang siya sa kanyang sarili. Kasi sinasabi niya naman na mayaman sila, diba? Pero kung minsan nakakapagtaka din, kung mayaman ka, marami kayong pera, kasi nga sabi niya, marami siyang tinutulungan nga, hindi lang ito si Punong Biyahero. Tsaka hindi niya kailangan ng pera kasi nga marami nga silang pera. Pero, nagtataka lang din ako kasi kung marami kang pera, bakit ka pa nag-online seller? Baka din naman, ano lang niya yan, yung, ang tawag lang yung parang hindi lang siya maboard yata. Yun ko lang, baka lang. Hindi natin alam kasi di natin kilala si Madam Beth. So, yung nakakatawa lang kasi may plano talaga siyang ipatulfo. Sino ipapatulfo niya? Yung sarili niya? Diba? Parang, hello, nag-isip-isip ka muna, madam, Diyos ko. Kung magpapatulfo ka, siguro, yun ang sinasabi ni si Raffy palagi, na kapag nagpapatulfo ka, siguraduhin mo na hindi mo ipapatulfo yung sarili mo. Sa ganyan, sa nangyayari kay Madam Beth na parang, ano niya, parang sobrang tapang niya, parang init na init siya, parang gusto niyang, kasi makita mo sa kanya, parang bang, ano siya, parang, ano ba yung asong matapang? Ano ba yun? Basta yung matapang na aso. Parang ganun si Madam Beth na parang kunting ano lang, parang susunggaban ka na niya. Yung ganun. So nakakatakot siya. Totoo lang. Diyos ko. Tapos, ano siya yung, hindi siya marunong talaga magpakumbaba. Kasi kung marunong siyang magpakumbaba, matagal niya nang ginawa. Kasi alam naman niya sa sarili niya na may pagkakamali siya. Ang problema lang kasi, hindi niya maamin-amin kasi sinasabi nga niya na may mali ka rin, Pugong Biyahero. Basta mga ganyan. Tapos, gusto niyang kahit daw doon sila, ay aabot sila hanggang sa korte, okay lang daw sa kanya. Kasi, isip-isip ko, sa akin lang din naman, grabe, yung ganong issue na napakaliit na issue, grabe si Madam Beth, pinalaki niya ng pinalaki. Yung nakakatawa na part is yung sinisiraan niya, sinasabihan niya kung ano-ano, wala lang, tahimik lang.
tahimik lang na pumupunta sa mga bundok at andoon tumutulong kung saan-saan sila umaabot. Ito namang si Madam Beth na walang ginawa kundi nasa bahay lang at nag-o-online seller. Ang daming sinasabi. So guys, alam nyo, na-realize ko na hindi pala basihan talaga kung gaano ka kayaman. Kasi kahit gaano ka kayaman kung ugali mo is ganyan kasama, Diyos ko, grabe. Sabagay, ang hirap din, no? Baka sabihin din natin na grabe naman tayo makapag-judge, sabihin ka agad na masama yung ugali niya. Hindi naman natin sila kilala in person. Pero dahil nga nagbabase lang din naman tayo sa mga sinasabi niya, sa mga reaction niya, sa kung ano yung ginagawa niya, 'di ba? Kaya siyempre ang mga tao, hindi din yung mga subscribers ni Punong Biyahero, siyempre ipagtanggol talaga si Punong Biyahero kasi nga kilala nila si Punong Biyahero kaysa kay Madam Beth. So wala naman kasing nakikita yung mga subscribers na masama doon kay Sir Paul. So kaya ganun. So grabe. So sa akin lang sana maging okay na no, sana maging okay na lang talaga na wala ng issue na si Madam Beth tumahimik na siya para wala na yung mga ibang mga vloggers na mga content creator na syempre mag-react din kung ano yung mga sinasabi ni Madam Beth. Syempre, yung mga content creator, yung mga subscribers ni Punong Biyahero, syempre magre-react din. Kaya tuloy, humaba, naglabo-labo na, ang dami ng issue, ang dami ng sanga-sanga na. So, sana lang maging okay na sila at sana si Madam Beth talaga, sana matuto siyang magpakumbaba. Sana matuto siyang, humingi ng sorry, ganun lang. Gaano ba siya kabigat o gaano ba kahirap sabihin yung, yung nagkakamali ka at humingi ka ng sorry. Hindi din naman niya nakakababa sa yung pagkatao. Bagkus, mas maganda nga yan kasi alam ng tao na ay marunong pala siyang tumanggap ng kasalanan niya, 'di ba? So, yun lang guys, sana dasal na lang natin na wala na sanang hate, puro na lang love kasi gulong-gulo na ang mundo. Dadagdagan pa ba ng mga kakapiranggot lang na issue? So, yun lang guys. Thank you. At abangan ang aking next vlog. Sana kung sino pa yung hindi naka-subscribe, please subscribe naman din sa aking YouTube channel. So, yun lang guys. Bye! Have a nice day everyone. Bye-bye!